Paano naging isa sa pinakamapangyarihang tao sa Pilipinas ang isang lalaking hindi natin ibinoto bilang presidente? Tahimik, walang ingay, pero hawak niya ang akses sa pinakaimportanteng tao sa bansa. Ito ang hindi pa nabubuong kwento ng pag-angat ni Senator Christopher Bongo. Nagsimula ang lahat sa Davao City. Noong 1998, isang simpleng assistant ang kinuha ni Rodrigo Duterte. Hindi politiko, hindi anak ng political clan, isang ordinaryong mamamayan lang, si Christopher Lawrence Go. Pero sa likod ng katahimikan niya, nagsisimula na palang mabuo ang isang makapangyarihang koneksyon. Habang tumatagal, si Bongo na ang naging tulay sa lahat ng gustong kumausap kay Duterte. Governors, generals, businessmen, lahat tumadaan sa kanya. Dito nagsimula ang tunay na kapangyarihan ni Bongo. Hindi siya nakikita sa kamera, pero siya ang nagdidikta kung sino ang papayagan at sino ang hindi. Naging presidente si Duterte noong 2016 at sino ang nasa tabi niya sa day 1? Hindi senador, hindi vice president, kung hindi si Bongo. Tinawag siyang the Little President dahil siya ang nagmamanage ng Office of the President. May access sa classified documents, nakapirma ng executive orders. Hindi opisyal na kapangyarihan pero mas makapangyarihan pa sa iba. Ito na ang turning point. Nagpasimula si Bongo ng malasakit centers at dito niya nakuha ang puso ng masa. Unti-unti nakilala ang pangalan niya. Hindi na lang siya assistant, isa na siyang public servant sa mata ng mga Pilipino. Noong 2019 elections, walang political dynasty, walang traditional machinery, pero nakakuha siya ng third highest vote sa buong bansa. Mas mataas pa sa ibang kilalang pamilya sa politika. Hindi siya naghanap ng kapangyarihan, pero ang kapangyarihan ang lumapit sa kanya. Analysts believe hindi pa tapos ang plano. Si Bongo ay hindi proxy lang. He could be the kingmaker of the 2028 elections or even the future president. Kung totoo ito, we are witnessing the rise of one of the most strategic political figures in the Philippine history.